open, close open ang mga bar na ito sa University Belt. Ang mga kliyente, mga nag-iinumang estudyante dahil back in business na naman. Sugod ulit kami para magmanman. Sa bahaging ito ng lungsod ng Manila, magkakahilera ang mga tanyag na eskwela. Marami rito ang nagsusunog ng kilay para sa pangarap na hinahangad nila. Di nga naman biro ang magbayad ng mahal na matrikula. Pero sa isang banda, may mga estudyante nag-enroll yata sa iba. Ang kurso, Bachelor of Arts in Everyday Lakwatsa. Pag naglalakad ka sa labas, hindi mo mapapansin na may ganung lugar. Kasi medyo mahaba yung hallway at malapad. Parang entrance lang ng eskwelahan. Only in UBEL, UBET. Ang enrollment ongoing pa. O intrams ba ito na interschool ang napiling tema? Malalaman mo na sa iba't ibang eskwelahan galing mo. Mukhang complete attendance sa mga estudyanteng nakuna ng aming kamera. Dahil sa University Building, mula alas 9 ng umaga, up to sawa, ang saya-saya. Pero may ilang umaalma. Hindi dahil sa palpak na pamamahala o pagtaas ng matrikula. Wala raw kasi sa curriculum ang itinuturo nila. O class, listen. Ito ang mga example, ha? Sa entrance, may inspection na kagad ang mga gwardya. Pero dito, no ID, sure entry. Kaya naman parang walang absent na mga estudyante. Sa unang classroom, mukhang pinag-aaralan ng chemistry. Alcohol kasi ang laman ng kanilang laboratorio. Pero bakit pitchel at bote ang hawak ng mga estudyante? Naku, tinamaan na magaling. Hindi pala tama, kundi toma. Drinking session 101 pala ang leksyong natututunan nila. Sa isang banda, ang mga lapis namang mukhang nakakalimutang tasahan. Ang hahaba. At sa halip na sa court o gym ang PE class nila, dito sa Bilyaran, maraming cum laude na suma at magna. Same equation din daw ang formula sa second floor. Sa kanilang music lesson, mga DJ ang teacher. At sa kabilang silid naman, profesor naman ang mga waiter. Puno yung kwarto ng mga estudyante. May napansin akong minor sa mga nado doon sa loob na yun. Hindi nila tinatanong kung anong edad yung mga pumapasok doon. Aba, ibang klase talaga. Ano? Masisipag daw pumasok ang mga estudyante rito. Araw-araw kasi may natututunan daw silang bago. Walang graded recitation at walang tagalista ng mga maingay. Pustahan ang kanilang pinagkakaabalahan. Mga scholar pala sila ng Gambling 101. Naku mga bata, wag na wag itong kokopyahin, ha? Perfect attendance kami sa ilang araw ng pagmamanman. At mukhang hindi very good ang extracurricular activities ng mga kabataan dito. Dati na palang napasara ang mga establishmentong inireklamo. Noong taong 2007, kasama ang investigador ng 2 beses pinatama ng bagsak na grado ng Business Permit and Licensing Office o BPLO ng lungsod ng Maynila ang mga may-ari nito. Pasaway raw kasi at tila delinkwente sa pagsunod ng regulasyon sa negosyo. Nakasaad sa Republic Act 1224 Section 1 na bawal ang mga libangan at inuman na hindi lalagpas sa 200 metro sa palibot ng mga eskwelahan, simbahan, pampublikong gusali at ospital. Sa PSBA, mas malapit, ang radial distance niya ay 174 at 144. Ngayon, ang peripheral distance naman niya ay 114 at saka 143 from PSBA to Jaca, S5, and Yes Billiards. Baksak na nung una, nag-take 2 pa. Bakit hanggang ngayon umuulit pa sila? Kaya't warning sa Yes Cafe, Jaca Bar at S5 Bar. Last offense na ninyo ito. Susunod, Bulak-Bulan University, pasado ba o bokya? Sa ilang bar sa University Belt, perfect attendance daw ang mga mag-aaral. May pustahan at may inuman pa.
Kaya panahon na para turuan ng leksyon ng mga nagpapatakbo ng mga bar na yan. Tila maraming estudyante ang absent daw sa kanilang klase. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagkakating classes? Letter A, walang allowance. Letter B, walang pangmatrikula. Letter C, walang gana. O letter D, all of the above. Raise your hand. Ang sagot, letter D, all of the above. Sa Yes Cafe, sa Jacabar at sa S5 Bar, complete attendance ang mga estudyante. Abala sila sa mga subject na Drinking Session 101, PE sa bilyaran at Gambling 101. Konting units na lang may diploma na sila sa Bachelor of Arts in Everyday Lakwatsa. Hala! Pero may hahadlang sa kanilang graduation dahil wala sa curriculum ang natututunan nilang leksyon. Kaya i-responde sa reklamo ang Manila Police District General Assignment Section. Sila magsisibing cleaners ng tatawagin nating Bulak-Bulan University. Kanya-kanyang toka ang mga kasama naming operatiba. Kaya tang hindi alam ng mga parokyano, kahalubilo na nila ang mga undercover na police na tututok sa extracurricular activities nila. 1, 2, 3. Walang mandaraya, final test na. Dahil walang exempted, isinara ng mga operatiba ang gate ng nasabing gusali. Ang unang test, ibinigay sa mga tauhan at parokyano ng Yes Bar. Ang sagot ng mga gwardiya, iriyan at tulakan laban sa mga operatiba. Ang mga nakainom na estudyante, kanya-kanya naman tago at takbo. May dumiretso sa banyo. Sa bodega nagtago. At meron din sa fire exit naman, tumakbo. Pero teka, mukhang pati fire exit palyado. Inay ko po, paano na kapag nangailangan sila ng saklolo? Sa itaas na palapag kung saan naroon ang Jacabar, kanya-kanyang tago rin ng mga estudyanteng huli sa akto. Ang ilan pa sa kanila, ipinagtakip sa sarili ang mga kainang mesa. Aba, may lindol ba? Sa S5 Bar naman, gulat na sinalubong ng mga estudyante ang mga sumugod na operatiba. Animoy kinopya rin nila ang estilo ng ibang kasama dahil ang ilan sa kanila nagsipagtago para hindi makilala. Ang mga kasama naming social worker ng Maynila ginabayan ang mga menor de edad na kahalubilo ng matatanda. Wala ang mga itinuturong may-ari ng mga bar, kaya't ang mga manager na lang ang sumagot sa surpresang recitation. Sir, nagsusupo pa kayo talaga ng liquor sa minors? Hindi naman mo kasi may gwardiya ako. May gwardiya? Doon pa lang sa pinto pa lang inakuha na namin Naku mga sir, mukhang mali yata ang sagot ninyo. Dahil ayon sa mga otoridad, may ilang estudyanteng wala pa sa hustong gulang na tumatambay sa loob nito. Next question naman, totoo bang may nagaganap na sugalan sa inyong bilyaran? Kahit saan naman bilyaran, sir, tanggapin natin o hindi, totoo naman Lahat ng bilyaran, kasi kami lang, nandito kayo ngayon sa harap namin Ikutan nyo naman lahat ng bilyaran, totoo naman kahit saan, ano mo naman na may nagaganap na manigin talaga. Parang mali na naman. Dahil sa video ng aming nakunan, huling-huli ang pustahan. Ano ba naman yan? Animoy nag-field trip ang mga estudyante sa tanggapan ng pulisya. Bakas pa sa iba ang pagkabalisa. May tama pa. Sa tulong ng isang dentista, tinukoy ang mga menor de edad na nakasama. Bali yung pag-determine ng dental aging, that's what we call dental aging. Determining the third molar if it's already erupted. Ayun, dito natin malalaman kung ang suspect o ang bata ay minor de edad. Ang mga estudyanteng wala pa sa hustong gulang pangsamantalang nanuluyan sa Youth Rehabilitation Center, Reception Action Center o MYRC RAC, isang pasilidad sa lungsod ng Maynila.
Opo, definitely. Ang dami po kasi mga naka-uniforms po sila ng mga different schools eh. At saka sa tingin lang po talagang ma-identified nating minors. Nakapag-register naman po yan ng 28 mga minor na babae at lalaki. May ilan naman na kaagad sinundo ng mga nag-aalalang magulang. Pero ipinabatid sa kanila ng mga social worker na kailangan silang gabayan ng tama habang nag-aaral. Kinento niya sa akin, yes, kahapon lang yun eh. Pumunta kami dito sa Jahan. Kaso lang na-raid yun minsan. Tapos sabi ko sa kanya, sige pumunta ka pa pag na-raid yan. Siyempre, sasama ka, takot. Siyempre natakot. Kinakabahan na galit, naiinis. Marami. Gusto ko yung at least may mga concerned citizen pala na, yun, na dapat yung mga bata na underage hindi pinapapunta doon. Gusto ko. Sana naman, hindi naman sa nag-ano, sana na lang yung lugar. Ang edukasyon kasi hindi lang sa paaralan natututunan, kung hindi higit lalo sa sarili nilang tahanan. May naghihintay na kaparusahan naman sa mga tinuturong may-ari ng 3 bar na sina Josefina Alfonso ng S5 Billiard and Restaurant, Ardulfo Cayabyab ng Chaka Billiard and Cafe, at si Ramil Puscalvo ng Yes Amusement Center. Lahat sila tiniyak ng mga otoridad na may mapait na leksyong matututunan. Pinaresinta ho sa amin na napakadaming estudyante at sa tingin namin sa video coverage, mga minors na nagiinuman. Pati fire exit, hindi gumagana. Sa palagay ko po, hindi po papayag ang City Government ng Maynila na hindi mapenahan ang may-ari niyan. Siguro i-recommenda yung closure ng establishment para may ayos at least, at the very least, yung fire exit nila. Hindi humarap ang mga may-ari na sinalakay ng establishmento at tumanggi rin silang magbigay linaw hinggil sa issue. Ilang ulit nang sumuway at naipasara, pero bakit naman po kayang parang paulit-ulit na lang silang nabibigyan permiso? Sa aking pagkakaalam po, ang naging violation po nila nun is nagpapalaro po sila ng mga minor, which is bawal po yun. Although may permit nga po sila noon, pero nakapag-comply ho sila noon, kaya nabuksan po namin uli yung establishment po yun. Paano pong nakasunod samantalang hindi naman lumipat ng lugar ang mga nasabing bar? Yung pong ano pong yun, hanapin ko po muna yung files pong yun. Ayos! Hindi ba o dapat bago nyo bigyan ng permit ay na-check nyo yung mga yan? Hindi po ba dapat nabigyan leksyon ng tulad nilang delinkwente? Pati ang fire exit, absent, sablay na naman! Actually kasi, hindi natin matawag na mapabulaanan yon. Normally kasi pag nagkakandak tayo na inspeksyon, yung establishment owner, naghahanda yan. Ang problema kasi dyan, pagkatapos na ma-issue ng certificate, hindi naman natin pwedeng bantayan na 24 oras yung establishment. Sa totoo lang daw, baksak ang final grade na nararapat sa kanila. Alam mo, kung minsan itong mga may-ari ng mga establishmento at itong mga may-ari ng mga bar, mga club, minsan matitigas din ang ulo nito eh. Malalakas ang loob na wala sa lugar. Yung mga nauna, meron na silang paglabag. Pero patuloy pa rin sila nakakapagbukas, kaya close open itong mga to. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin natin na itong mga ganitong klase ng bar o negosyo sa lungsod ng Maynila, patitigil natin. Ang perang pangmatrikula hindi basta pinupulot sa basura. Katumbas sana ng ibinabayad sa eskwela, pasado at mataas na marka. Paghahanda sa pangarap na buhay ang panahon sa paaralan. Kaya't kung ngayon palang patapo na, ano pang aasahan sa mga tinaguriang kinabukasan ng bayan?